Hey, what's up, dude? Welcome to TDLC chart analysis trading again for the day, trading day today, Friday. So first up, we need to check the daily time frame for hold and load. And after that, punta agad tayo sa 1 hour, no? So na-explain ko na sa group tong nangyayari ngayon sa gold market, no? So this is the third day actually, 1, 2, 3. So, after na bumagsak, isasama natin yung parabolic moves dito. That will be 1, 2, 3, 4, 5. Almost 5 to 6 days na po siyang ranging, no? Naka-ranging market po tayo ngayon after ng run-up na ginawa niya sa all-time high. Kung makinotice niyo tong part na to, tong area na to, yan yung all-time high siya, no? So, after that, kung tutuusin, ito lang area na yan ang binalikan din, after mag-parabolic moves. Pag sinabing parabolic, ito yung mga movement na hindi inaasahan or sobrang bilis, mga abrupt na breakout, no? Breakdown, no? Ayan, parabolic moves tawag dyan, okay? So, ano tawag dito? Rules ito, no? Once mag-ups yung, or kung gaano kabilis mag-ups yung isang market, like gold or any market, no? Kayang-kaya pong bawiin niya ni market ng ganun lang din kabilis, no? Kung manonotice nyo, no? Yes, umangat nga siyang pagkataas, pero ibinalik lang din niya ng halos ganun kabilis lang din, Mabilis lang din yan, mga boss, no? And now, mga boss, dun tayo sa mapapakinabangan natin, okay? So, punta tayo agad sa 1 hour, yung ating malupit na discoveries or technique or TDLC system na ginagamit, no? So nasa GC ang mga complete guides nito, pinag-uusapan to yung pinaka mga detalyadong rules and parameters and triggers nito, no? Nasa GC natin yan. And kaya kung gusto niyo matutunan yon, pasok lang kayo sa ating GC. Okay, just a quick lang, parang skin thought lang about sa ating system, no? Whenever we see 2 dots, no, in the 1 hour, then it will be most probably our confirmation kung saan man siya papuntang direction, no? So not 100%, no. May pagkakataon na kagaya nito, 2 dots, then boom, bumagsak pa rin, no. But hindi naman open naman tayo, kumbaga open-minded lang tayo, no. Kung pagbigyan di goods, kung hindi di cut, ganun lang naman, O kagaya nito, dalawang dots, then nag-confirm, boom, umangat. Gaya nito, dalawang dots, then nag-confirm, then boom, bumagsak. So, yung mga yan, ang lalaki niyan, ang lalaki ng percentage. And hindi lang yan, Hindi lang naman matatapos yan sa second, third, fourth na dots, no? Magagamit natin yan hanggat nasa itaas siya, then we will follow the direction kung saan man siya papunta. No? Okay, so after that, mamarkahan mo lang yung second dot kung saan siya nag-start para pagpunta natin sa ating trigger, time frame, no? So, paki-ignore muna yung Fibo, no? Hindi ko pa na-update yung Fibo, no? Okay, mamaya update natin yan after this video siguro. After that, mamarkahan mo kung saan man yan, kung anong oras man siya nag-confirm, like this one, 12 p.m. in the afternoon. Then, immediately go to our trigger or our sniper entry dito sa 3 minutes, no? Then, we will find entry. So, paano tayo makakita ng entry? Pinaliwanag ko na rin sa GC yan. So, kung gusto niyo maging una sa explanation, sa discussion, pasok lang sa GC. Nandun lahat ng hiwaga niyan. Nandun lahat ng explanation niyan, Okay. Yun nga. Just a quick lang, no? Parang thoughts, paano pinapasukan to. Pwede tayong una, gumamit ng predictive range, no? By using predictive range, we will use this blue line, yung PR, average PR, no? Average predictive range, yung blue dyan, no? We will use that as our resistance. So, paano nangyari yon? Kung manonotice nyo, uuuntog yan, mga boss. Nauuntog yan, untog. So, yan mga time na pwede natin pasukan ng sell signal. Okay, pwede sinda ko ganong gamay sa PR, wala na ba iba? Okay, then use dito, itong mahiwagang 60 MA natin, itong linya na to, itong orange na yan. And then, samahan mo pa ng PSAR or nasago natin. Once mapunta siya sa itaas, that will be the good entry or timing, no? Kahit first or second dot, kung saan ka mas komportable, first, second dot. And then use the layering para lang ma-juice out mo siya mabuti. So, alam na ng mga loading natin yan, sa TDLC kung paano layer yan. Like this one, kasi kailangan natin talaga ng technique ng layering. Bakit? Example for this one, nag-confirm ng second dot, pero ang nangyari is umangat pa siya, di ba?
umangat pa siya from here to here. So mga almost 50 to 60 pips yan. Pero kung na-layer natin ng mabuti yan, kung na-layer natin yung somewhere here, kung let's say ito yung nag-start tayo, then ito yung pinaka-entry natin, then magiging cut loss natin is above dito, somewhere dyan, Bakit dyan na structural cut? Pwede kasi yan mga boss, Pwede po yung gawing structural cut, Ibig sabihin lang noon, above ng significant na resistance sa kaliwa, Yun ang ating Pwede rin namang as per pips. So, kung makat man, no worries dahil binigyan ka ng re-entry somewhere here, ng chance, another chance. Okay, hindi kasi ganito sa TDLC, Hindi tayo natatapos dapat sa isang trade lang, Sa maling trade, kung mamali ng una, mayroon pa namang second chance, Okay, saan yun? Second dot, again, magkahon ka ulit dito. Hindi ko na sinukat para mabilis. Basta alam naman sa natin mga lodi sa TDLC paano ginagawa yung sell entry at saka buy entry, Let's say for example, yan yung second dot confirmation. So, ibig sabihin somewhere here, tong area na to, ito diyan ang magiging pinaka-entry mo, So, with that, kayang-kayang bawiin yung na-cut loss sa'yo ng una. Kung ma-cut loss ka man, Kung na-cut loss ka man somewhere here, then pwede po siyang bawiin dito sa re-entry mo or yung nag-take chance ka ulit ng panibago. Alright, so ganun ka-basic mga boss, ginagawa natin sa TDLC. This is around 300 pips. So what is 60 pips in versus 300 pips? Sobrang layo, di ba? 6, 12, 18, ang kasunod, 24. So almost 4 to 5 times, yung nakatlo sa'yo, yung ibinalik ni market, So hindi ka matatakot dyan, Let's say matipi ka ng una, yung kagaya ginagawa isang loading natin sa GC, pasok siya, then TP siya ng around 40 to 60 pips, and then re-enter ulit. Bakit magre-re-enter? Below 60 MA, and then below that pa rin, somewhere here, pasok ka dyan, pasok ka, TP ka ulit somewhere here, then pasok ka ulit somewhere here, pag nag-green siya, pasukan mo yan, ngayon ulit, nagbibigay ng another chance, dumidikit na nga lang sa sago natin, pero still, trading is just lang, probability. Pag pinagbigyan, di okay. Pag hindi, especially nasa load na ngayon, So, yung mga nasa TDLC, alam niya kung paano ginagawa dito sa load, Kung paano tinitrade to. So, I hope nag-gets niyo yung ating quick explanation about sa predictive range, 60 MA, and sago. And then the round down time frame, multi-time frame analysis natin from daily 1 hour, 3 minutes. Hindi na ako dumaan 15 minutes kasi babakatan lang naman sa 3 minutes, sa 15 minutes yung trend line. Yun lang naman sa Fibo, dun lang yun. So, makakadagdag kasi sa time. So, I hope na-guess nyo. Kung hindi, pasok kayo sa loob natin TDLC group chat at mag-drop lang ng question anytime. Basta free tayo at mga loading natin sa loob, sasagutin po lahat na mga kasama natin yan. So, ganyan kaganda ang ating community, walang iwanan, tuloy-tuloy lang sa pag-aaral hanggang sa lahat tayo ay maging consistently profitable, malupet na trader. Ayos!